na pwede nilang iharang dun sa glass cannon setup that they're trying to do. Andyan yung Faramis using the Netherrealm. You also have the Hilda that can regenerate HP every now and then. Yeah. Hanggang sa mag-full on itong si King Kong, hanggang sa gumana na pagdating ng mid-game itong si Kelra. That's what they're trying to prove. You're right. Prolong the team fight. Not only that, but to also put enough bodies in front of your main damage dealers para kahit papano, pag may items na sila, ready na tayong rumapa. Oh, ito ata yung sinasabi nating harapan. Freestyle na. No? Nagbatuhan sila ng bars eh. Nagbatuhan na ng mga bars. Again, maganda yung pinupoint out dito ni Hans, no, about sa Onyx Philippines. Team Liquid Philippines naman puno ng mga controls. No, kung titingnan natin, andyan din yung isa sa mga nakakatakot na ultimate. Masasabi ko kasi ilang beses na rin ako nakaharap ng isang Kalea. Napakahirap talaga kalaban niya, pero kailangan nilang umatras. Sanji dito, andito ata yung sandwich play! Nakuha na kagad si Stoko dito na isa habang nakaisa din. Pag-iisa ang tatlong miyembro mula sa Team Liquid Philippines. Tatlo agad. 1 minute and 30 seconds pa lang. Nakita mo yung communication doon ng TLPH heading forward into the start. Yes, nasa kabila yung advantage kasi may Brusco sila, so mas mabilis sila makakaikot sa mapa. Pero pag nawala yung guiding wind, tinan mo ginamit ni Stockway yung sprint niya para mabilis siyang makababa. And at least nasa kanya yung damage output. So Kelra, mas mahihirapan siya dito at mukhang siya ang mapapatumba sa kamay ng TLPH, pero hindi naman yata papayag si Kelra na wala siyang bawi. He also gets a kill. Oo, pero ang magiging malaking problema doon ay malaya itong si Oheb na makakuha ng mga ratings. Pero andun yung Tsunami Slam. Papasok yung Super Prince. Gamit yung kanyang Netherrealm. Buhay pa rin yung pagaw na ito. Si KarTZ ang magwawagay Netherrealm din. Ibang bawi dito ng Team Liquid Philippines. At maipit si Kirk ng mabilisan lang. Sabay pause muna. Ang action. Pero wala na palang action. Kasi nawala na rin yung dalawang members ng Onyx PH. Ang hirap na ito. Early 5 kills advantage para dito sa Team Liquid Philippines. At dalawa dito napunta kay KarTZ. Alam mo naman, ito sinasabi mo to kanina, Hans, yung snowball dapat na nakukuha ng isang Lucas ay dapat magampanan. Based dito sa early phase, masasabi natin na magandang simula ito para kay Carlito. Yeah, honestly, para sa lahat ng mga Lucas users, I feel like this really matters. Yung first blood really matters. Pag na-deads ka sa una mong palag, it's gonna be difficult to bounce back. Pero pag nakakuha ka ng una mong kill, it's gonna be very good for you. Yeah. Kasi magta-translate na yun sa pag-ikot na gusto nyong gawin. Gaya nito. Ayan na naman Naku, may ikot na naman sila nagagawin. Naagaw pa nga yung salagubang doon. Yung malaki at saka maliit na salagubang nakuha pa dito ng Team Liquid Philippines. And ginugutom nila dito si King Kong. Ginugutom din nila si Kelra. Si Kelra kasi isipin mo, wala ng energy shields yung kanilang side sa Onyx PH. That's gonna be a BMI heading out. Pero si Stokwa very confident in getting those minions dahil alam niya na nandyan ang kanyang mga kakampi. Brusco and Kelra are being isolated. At ngayon, nakatarget si Stokwa dito sa Torre. That's not gonna happen all throughout. Pero sa bandang ibaba naman, tuloy-tuloy pa rin ang boxing. Okay, nakikipagsabayan itong si Sanford. And grabe yung heal talaga yung passive na heal ng isang Kalea. Kahit pala medyo malayo-layo ka, aabutin ka rin. Aabutin ka talaga. I think double yung range ng passive niya whenever you have it. So kahit paano, pag papalag ka, as long as sumusuntok yung Kalea, mabibigyan ka ng HP. Kayang-kaya nyo talagang pumalag. Pero ngayon, TLPH, they are right at the turtle. Sasamahan din naman sila ni Brusco. Pero doon naman sa gold lane, both of the teams are able to secure their minion waves. And the turtle ay sumusulyap lang at kalmado lang din. Okay ngayon si Kirk ay sasama na rin dito sa ikalawang pagong ng laban. King Kong as well, 5 laban sa 5 ang magiging tagpo. Pero nag-switch na pala sa may bandang ibaba itong si Oheb. Pasok si Kirk, andito si Super Prince with those spokes. Flicker from Sanji. Habang si Kiki naman nagamit na kagad ni Brusco. Nakipagsamahan ng Team Liquid Philippines ngayon. Sabayan din Netherrealm. Andito na kagad ito si Oheb. Free hitting. Tumbaan dalawa. Atras na rin dito si Brusco. Dalawa may nakakuha ng Lord. And this time ay mamamatay din si Super Prince. 4-man down. I repeat, 4-man down para sa Team Liquid. Tol, si KarTZ, I love what he did right from that start of the fight kasi
nandun siya sa kalagitnaan ng laban. Ginamit ni Sanji yung kanyang Netherrealm. Kasi nauna si Super Prince. So hinintay nila yung tama pagkakataon. Hindi talaga siya nag-force ng ultimate niya. And then Sanji, nag-flicker siya palabas, tas tinulungan niya yung Netherrealm sa loob ng kanyang mga kakampi. And then si Carl TZ, hinihintay niya yung na at least mga lahati yung buhay, maubos yung skills. As soon as naubos at nagkumpulan sila sa loob, Mufasa is in. Roll out, Autobots roll out, pre, naubos ang ilan sa mga members ng Onyx. Grabe, no. Ito yung mahirap sa flash combo, eh. Hindi lang yun, ha. Kasi ang taas din ng, balik nun, yung heal back nun, yung spell vamp. No, lalo na ngayon, ay available na ang kanyang War Axe, no. So, ngayon, unti-unti nang nagtutumba ang mga katorehan dito. Lahat ng first layer ng outer turrets dito ng Onyx Philippines ay tumba na. So, medyo lumiit. 60% ng mapa ay hawak na ng Team Liquid. 10-1 is the kill score. 7,000 ang kalamangan. Si Minju ay may iwan ng konti pero ayos lang naman because that's Sanford at makakatakbo siya palayo, and that is gonna be the scenario na gugustuhin ng Cavalry dahil nakuha din nila ang purple objective na dapat sana ay para kay King Kong, who's currently at 0-3-0 kahit may paraan siya para maka-exit. Hindi ka rin kasi makakatakas ng basta-basta pag talagang nilatagan ka ng mga damage output, eh. Oo, tsaka yung flash combo kasi ng isang Lucas, displacement din yan, eh. So, hindi mo mabitaw yung yung mga combo-combo ng isang isang alpha. bitawan, no? Oo, yung mga bitaw ng isang alpha. Kumbaga, kumbaga sa freestyle term, medyo nacho-choke ka ng bahagya. Oo. Naaurahan ka, eh. Kumbaga nilalapitan ka ng ganyan, eh. Oo, binabangga ka sa balikat. O kaya nagsasalita sa tenga mo ng malakas para ma-distract ka. Dinidistract. Habang inaalala mo yung mga bars mo. Pero okay. Tayo rin, na-distract tayo. Diba? Pero at least kahit papaano, buhay pa rin naman. Hopefully naririnig nyo pa rin kami. Ayan. Dahil nakakapalag na naman ang iba sa mga members ng Onyx, pero lalayo sila. Team Liquid Philippines, ligtas at siguradong makukuha ang turtle na ito. Binigay na yung turtle. Good decision, by the way, para sa Onyx Philippines. Kasi ayaw mo naman na talagang lumobo pa ng husto yung kalamangan dito ng Team Liquid kapag inilaban at ipinilit nyo pa na kunin yung ikatlong pagong ng laban. So ngayon, ang kailangan na lang mag-rely dito sa unang Lord. And based dito sa nagiging body language ng Onyx Philippines, nagiging defensive na sila, eh. Ayaw na nilang lumaban basta-basta. Ayaw na nilang lumabas ng mag-isa dahil alam nila na merong palibot-libot na chip na any moment ay pwedeng i-portal ang mga tropa. This is a 7k gold lead advantage. At kumpara sa nakita natin kanina mula sa Onyx Philippines na meron sila nung Nathan na hawak nitong si Kelra, medyo mahihirapan sila with this one. That is at least an ultimate na naibitaw na nitong si Kurt, pero kalahati lang ang naibawas na buhay para dito kay Sanford because of the passive that he has. It's gonna be quite a difficult time for them. Pero kung ikaw ang Onyx Philippines, ang kailangan mo gawin ay kumuha lang talaga ng objective. Magsama-sama kayo bago magsimula yung Lord spawn that is gonna be there in under a minute para kahit pa paano may damage ka na. No, and I think isa rin sa mga way, no, bakit nahihirapan din dito ang Onyx Philippines, lalo na sa jungler matchup natin kasi level gap na si King Kong, eh. Hindi tayo sanay na nakikita si King Kong na nagagap, no, na ganito kalaki. Pero papasok ng Team Liquid Philippines, andun yung portal na isawa na kagad itong si Carty. Habang si Kela kailangan mag-track, play into it, pero mamamatay din siya sa kamay dito ni Oheb. Pasok ngayon ng Team Liquid Philippines, atrasan muna ang Sonics dahil alam nila na wala ni silang way para lumaban pa dahil yung isa sa mga main damage dealer nila ay tumumba na. Yun ang medyo mabigat para sa Onyx PH kasi okay sana kung iba, kaso si Kelra yung nawala, and now they're gonna be using a conceal pero halos panakot lang yan para mabasag nila yung Torre sa may bandang gitna. Here comes the Holy Defense pero di yata sila titigil. Okay, King Kong kailangan na umatras. Si Kurt ngayon na magiging sakripisyo. 12-1, ladies and gentlemen, ang ating score. Lord is up at pwede nang dumiretso ang Cavalry. Purple objective ang sunod. Domination for TLPH. 12-1 is the score with at least 10k in terms of gold lead. Ibang klase ang nakikita natin sa dalawang teams na to. At least for the first 10 minutes, kada meron tayong nakikitang laban, laging ganito yung advantage. Now they have the Lord. 9 minutes and 52 seconds in this game. Almost an entirely full build para kay Carl TZ at nakikita natin yung talagang investment ng side
ng TLPH dun sa Lucas. Kasi malinis talaga yung damage output is absolutely there. Ibang klase talaga ang Team Liquid Philippines dito. Talagang nakita na nila, no, kumbaga sa kay Doctor Strange, lahat ng mga posibilidad ay nakita na nila. Nakita na nila. Dumami na yung kamay ni Doctor Strange. Dumami na yung kamay at ang Team Liquid Philippines ngayon ay isa na lang ang tinitingnan. Paano natin i-infiltrate yung depensa na meron ang Onyx Philippines, lalo na ngayon yung Lord nasa gitna na. Sabay-sabay din yung waves sa taas, sa baba at gitna, but the Lord is right at the middle. Okay, ngayon nagamit na rin kagad yung ultimate ng chip. Pasok din dito ang Team Liquid Philippines. Ako, nalalapit na ata katapusan! Nagamit at samayan ng Netherlands. Ngayon, sino una mamamatay? Nakatakas din si Dali JP, ngayon nakukuha na rin. Si Corti silang isa. Habang si OE pre-hit lang. Diretso na sila sa base. Diretso na sila sa Grand Finals sa Team Liquid Philippines. Ang magwaw!